Chapter 8. Ang pagpapahalaga kay Kristo sa ating pagtatrabaho. Isang pagkakamali kung iisipin na ang call to wartime living sa nakaraang chapter ay nangangahulugang dapat umalis sa trabaho ang mga Kristiyano at sumabak sa digmaan. Halimbawa ay maging mga misyonero o pastor o full-time relief workers. Iyan ay magiging isang malaking misunderstanding sa kung saan ba talaga nangyayari ang labanan. Siyempre, nagngangalit ang labanang espiritual sa mga unreached people groups ng mundo kung saan ipinadala ng hari ng mga hari ang kanyang troops, dala ang gospel of peace at tinitipon ang masasayang tao para sa kanyang sarili. Ito ang dakilang gawain ng frontier missions. Patutunayan ko mamaya na ito ay isang dakilang pagkatawag at dalangin ko na libo-libo sa inyo na makakabasa ng librong ito ay maririnig ito at hahayo para pumunta sa frontline. Ang digmaan ay wala sa isang lokasyon. Pero huwag ka sanang magkamali. Ang digmaan na tinutukoy ko kapag sinabi kong wartime mindset o wartime lifestyle ay hindi nangyayari sa geographical lines. Ito ay unang nangyayari sa pagitan ng mabuti at masama sa puso ng bawat tao, lalo na sa puso ng mga Kristiyanong inangkin na ni Kristo at nilalayon niyang ganap na pagtagumpayan. Ang digmaan ay nangyayari sa pagitan ng kasalanan at katuwiran sa bawat pamilya. Ito ay nangyayari sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan sa bawat eskwelahan, sa pagitan ng katarungan at kawalang katarungan sa bawat lehislatura, sa pagitan ng integridad at korupsyon sa bawat opisina, sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi sa ethnic group, sa pagitan ng pagmamataas at pagpapakababa sa bawat sport, sa pagitan ng maganda at ng pangit sa bawat sining, sa pagitan ng tamang doktrina at maling doktrina sa bawat church, at sa pagitan ng katamaran at kasipagan sa pagitan ng coffee breaks. Hindi isang kalugihan ang lumaban para sa katotohanan at pananampalataya at pag-ibig sa kahit ano sa mga ito. Ang labanan ay hindi pangunahin na special o pisikal, kahit na nga ang tagumpay o kabiguan nito ay mayroong mga pisikal na epekto. Kaya nga, ang secular vocations ng mga Kristiyano ay isang war zone. Mayroong mga espiritual na kaaway na kailangang talunin. Iyan ay ang mga masasamang espiritu at kasalanan, hindi mga tao, at mayroong magandang aspeto ng moralidad na maaaring makamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo sinasayang ang buhay mo sa kung saan ka nagtatrabaho pero sa kung paano at bakit. Ang secular ay hindi masama, kundi strategic. Sana ay hindi mo naiisip na ang secular vocation ay unspiritual o mas mababa kung ikukumpara sa church vocation o mission vocation or spiritual vocation. Ang nais ko lamang tukuyin dito ay iyong mga vocations na hindi structurally connected sa church. Merong tinatawag na nasa mundo pero hindi sa mundo, katulad ng itinuro ni Jesus noong nanalangin siya sa Juan chapter 17 verse 15 to 16. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Kaya ang intensyon ni Jesus ay manatili ang kanyang mga disciples sa mundo na siyang ibig kong sabihin sa secular jobs, pero hindi sila dapat maging makamundo. Ang dahilan kung bakit sinabi ko na tayo ay nasa isang labanan. Ibinalik ni Martin Luther ang biblikal na katuruan ng pagiging pari ng bawat Kristiyano at inalis ang spiritual line sa pagitan ng pagiging pari at pagiging karaniwang tao. Sumang-ayon siya na mayroong church calling at secular calling. Ngunit ang paraan niya para masabi ang kaibahan ay hindi base sa anumang mas nakatataas na spiritual state. Purong imbensyon ang tawagin na nasa spiritual state ang mga pope, bishops, pari at monghe at ang mga prinsipe, Panginoon, manggagawa at magsasaka na nasa temporal estate. Iyan ay isang kasinungalingan at pagkukunwari. Ang lahat ng Kristiyano ay nasa spiritual estate at walang anumang pagkakaiba sa kanila maliban na lamang sa tungkulin para gawing mas maliwanag. Kung ang isang maliit na grupo ng mga makadiyos na Christian laymen ay nabihag at nilagay sa ilang, at wala sa kanila ang pari na itinalaga ng isang bishop, at kung doon sa ilang ay nagkasundo sila na pumili ng magiging pari sa kanila, may asawa man o wala, at bibigyan siya ng tungkulin na magbautismo, manguna sa misa, magbasbas at mangaral, ang lalaking iyon ay tunay na magiging pari na parabang siya'y itinalaga ng lahat ng mga bishops at popes. Talaga namang walang pagkakaiba sa pagitan ng laymen at pari, princes at bishops, spirituals at temporals, katulad ng tawag sa kanila, maliban na lamang sa tungkulin o trabaho.
Ang isang sapatero, isang panday, isang magsasaka, ang bawat isa ay may kanikanyang trabaho at tungkulin, ngunit sila ay kapareho rin ng mga itinalagang pari at bishops. At ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang sariling trabaho o tungkulin ay dapat na makinabang at maglingkod sa iba pa upang sa ganitong paraan ang maraming uri ng pagtatrabaho ay magagawa para sa pisikal at espiritual na kapakanan ng komunidad, lalo na kung ang lahat ng mga miyembro ng katawan ay pinaglilingkuran ang isa't isa. Malinaw na pinapakita ng Bible na kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mangalat katulad ng asin at ilaw sa napakalaking saklaw ng secular vocations. Ang pamumuhay sa mga lugar na tinitirahan ng mga Kristiyano lamang at ang pakikipagtrabaho sa mga Kristiyano lamang ay hindi makakatupad sa buong layunin ng Diyos sa mundo. Hindi niyan ibig sabihin na mali ang mga Christian orders o ministries o mission outposts. Ang ibig sabihin lamang ay exceptional sila. Ang karamihan sa mga Kristiyano ay itinalaga na mabuhay sa mundo at magtrabaho kasama ng mga hindi mananampalataya. Ito ang kanilang tungkulin, ang kanilang calling, katulad ng sinabi ni Luther. Makikita natin mamaya kung bakit ito ang kalooban ng Diyos. Pagtutulungan ng baka at ng mga tao. Hindi lahat ay dapat na maging misyonero o isang pastor. Dapat ay mayroong partnership sa pagitan ng mga humahayo, goers at nagpapadala, senders. Sinabi ni Pablo para sa mga pastor sa church, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik, ayon sa unang Timoteo chapter 5 verse 18. Ibig sabihin, paswelduhin mo ang iyong pastor, pero ibig sabihin niyan ay mayroong dapat na maglalagay ng butil sa bibig ng baka. Ito rin ang pattern para sa mga misyonero sa New Testament. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apollos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan, ayon sa Tito, chapter 3, verse 13. Sa makatuwid, hindi lahat ay dapat na sumama kay Pablo para magministeryo. Ang iba ay dapat na manatili, magtrabaho at magbigay ng mga pangangailangan ng mga humayo. Ganito rin noong plinano ni Pablo na maging supply base ang Roman Church noong siya ay patungo sa Espanya. Inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. Ayon sa Roma chapter 15 verse 24. Inisip niya na sila ay magkakaroon ng trabaho upang sa ganon ay makapagbigay sila. Kaya naman sinabi niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica, maghanap buhay kayo at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba ayon sa unang Thessalonica chapter 4 verse 11 to 12. Sa katunayan, labis na napagalit si Pablo ng mga tamad na nakikialam sa buhay ng may buhay sa Thessalonica, kaya isinulat niya sa kanyang pangalawang liham. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Ayon sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 7 to 11. Gayon din naman sinabi niya sa mga taga-Efeso, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Ayon sa Efeso chapter 4 verse 28. Manatili ka sa iyong trabaho kasama ng Diyos. Ang pagtawag para maging isang Kristiyano ay hindi isang pagtawag para iwanan mo ang iyong secular vocation. Yan ang malinaw na punto ng unang Korinto chapter 7 verse 17 to 24. Ibinuod ni Pablo ang kanyang katuruan sa mga salitang ito. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo'y tawagin, manatili kayo roong kasama ng Diyos, ayon sa verse 24. Si Pablo ay may mataas na pagtingin sa providence ng Diyos, na buong kapangyarihan na itinalaga o tinawag ng Diyos ang mga unbelievers sa posisyon sa buhay kung saan ang kanilang conversion ay magkakaroon ng malaking impact para sa kanyang kaluwalhatian. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos, ayon sa verse 17. Hindi sinasabi ni Pablo na mali ang mag-iba ng trabaho sa buhay Kristiyano.
Kung gayon ay walang magiging isang vocational pastor o missionary maliban doon sa mga napakabata pa, hindi katulad ni Jesus na lumipat mula sa pagiging karpintero at naging full-time sa kanyang ministry noong siya ay 30 taon, ayon sa Lucas chapter 3 verse 23. Ang sinasabi ni Pablo ay kapag na-convert tayo, hindi tayo dapat lumagay sa konklusyon na dapat akong magbago ng trabaho. Sa halip, ang dapat nating isipin ay, inilagay ako ng Diyos dito at dapat kong ngayong ipakita ang kanyang kahalagahan sa trabahong ito. Katulad ng sinabi ng verse 24, manatili kayo roong kasama ng Diyos. Kung gayon, ang dapat na nag-aapoy na tanong para sa maraming Kristiyano ay ito, paanong ang buhay ko ay makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos sa aking secular vocation? Ipinagpapalagay ko, mula sa lahat na nang nasabi sa librong ito, na ang layunin ng buhay ay pareho lamang, ito man ay sa secular vocation o sa church o mission vocation. Ang nais natin ay buong kagalakang maitanghal si Kristo na maipakita siya na dakila sa lahat ng ginagawa natin. Dahil ang ipinagmamalaki lamang natin ay ang krus, ang layunin natin ay magalak na dakilain siya sa paraan ng ating pagtatrabaho. Ang tanong ay, paano? Tinuturo tayo ng Bible sa 6 na kasagutan. Una, maaari nating pahalagahan ang Diyos sa ating secular job sa pamamagitan ng fellowship natin sa Kanya na na-enjoy natin sa buong araw sa lahat ng ating pagtatrabaho. Sa makatuwid, na-enjoy natin ang presensya ng Diyos habang nakikinig tayo sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, at nilalagak ang lahat ng ating kabalisahan sa Kanya at nararanasan ang Kanyang gabay at alaga. Itinuturo tayo ng unang Korinto chapter 7 verse 24 sa katotohanan ito. Kapag ikaw ay na-convert, manatili ka sa iyong trabaho at i-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Ano man ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo'y tawagin, manatili kayo roong kasama ng Diyos. Ang tatlong mga salitang ito ay mahalaga. Hindi lang basta pumapasok sa trabaho ang mga Kristiyano, pumapasok sila sa trabaho kasama ng Diyos. Hindi lang nila basta ginagawa ang trabaho nila, ginagawa nila ang trabaho nila kasama ng Diyos. Ang Diyos ay kasama nila. Isang mas personal na pangako. Hindi ito katulad ng mga general promises na ibinigay sa church sa kabuuan. Ipinangako ng Diyos sa church corporately, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko, ayon sa 2 Korinto chapter 6 verse 16. Ang pangako sa iyo sa iyong secular job ay iba. Kapag ang mga mananampalataya ay nasa kanilang sekular na trabaho, sila ay nakakalat. Hindi sila magkakasama sa church. Kaya ang utos na manatili kayo roon kasama ng Diyos ay isang pangako upang malaman mo ang pakikipag-fellowship sa Diyos personally at individually sa iyong trabaho. Pagbibigay ng walang katapusang pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng bagay. Ang isang paraan para ma-enjoy ang presensya at fellowship ng Diyos ay sa pamamagitan ng mapagpasalamat na kamalayan na ang iyong abilidad para gawin ang kahit na anong trabaho kasama na ang kanyang gawain ay dahil lamang sa biyaya niya. Siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan ayon sa Gawa chapter 17 verse 25. Ang lahat ng iyong kakayahan na makakita, makarinig at makaramdam, lahat ng iyong motor skills sa iyong kamay at binti, ang lahat ng iyong mental acts ng pag-obserba at pagsasaayos at pagsusuri, ang lahat ng iyong kakayahan na maging magaling sa pagtatrabaho, ang lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Ang malaman ito ay maaaring makapagbigay sa iyo ng nagpapatuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan ayon sa Awit chapter 86 verse 12. Minsan ang paghanga sa kung sino ang Diyos ay madarama natin habang tayo ay nagtatrabaho at ating ibubulong ang papuri sa Kanya. Papurihan mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ayon sa Awit chapter 104 verse 1. Kapag idinagdag mo pa rito ang kamalayan na ikaw ay nakadepende sa Diyos sa bawat darating na minuto ng buhay at sa lahat ng tulong na kailangan mo, ang iyong pagpapasalamat ay aapaw patungo sa pananampalataya para sa bawat darating pang panahon at para sa natitira pang araw at linggo at buwan at taon at dekada. Ito ay pananampalataya sa future grace. Ito ay maaaring maipahayag sa panalangin sa Diyos gamit ang mga biblikal na salita katulad ng, "Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala, ikaw ang aking Diyos na dakila," ayon sa Awit chapter 31 verse 14. O maaari mo ring sabihin,
Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga at bawat hapon, katapatan mo'y napakadakila. Isang paraphrase ng Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. Dalhin ang mga pangako sa trabaho. Sumusuporta sa pagpapasalamat na ito at papuri at pagtitiwala ang mga pangako ng Diyos na maaari mong dalhin sa trabaho sa araw-araw na nakasulat sa iyong Biblia o nakabisado mo na. Ito ang paraan ng Diyos ng pakikipag-usap sa iyo sa buong araw. Pinalalakas niya ang loob mo. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas ayon sa Isaiah verse 41 verse 10. Ipinapaalala niya sa iyo na ang mga hamon ng hapon ay hindi mahirap para pangasiwaan niya. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Ayon sa Jeremiah verse 32 verse 27. Sinabi niya na huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin mo sa Kanya ang lahat mong pangangailangan. Ayon sa Filipos chapter 4 verse 6. At sinabi niya, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong mga alalahanin sa buhay sapagkat ako ay nagmamalasakit sa iyo. Isang paraphrase ng unang Pedro chapter 5 verse 7. At ipinangako niya na gagabayan kanya sa buong araw. Aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan, ayon sa Awit chapter 32 verse 8. Sa ganitong paraan ay nakikipag-fellowship tayo sa Diyos, nakikinig sa Kanyang salita, at nagpapasalamat sa Kanya at nagpupuri sa Kanya at tinatawag Siya para sa lahat ng ating pangangailangan. Isang karangalan sa Diyos kung ikaw ay mananatili sa iyong secular job kasama ng Diyos sa paraang ito. Hindi ito isang sinayang na buhay. Nagagalak ang Diyos na Siya ay pagtiwalaan at i-enjoy. Ipinapakita nito ang Kanyang halaga. At kapag pinaalalahanan natin ang ating mga sarili na wala sa mga undeserved blessings na ito ang mapapasa atin kung hindi dahil sa kamatayan ni Kristo para sa atin, ang bawat pintig ng kagalakan sa Diyos ay nagiging pagmamalaki sa krus. Ikalawa, dinadakila natin ang Diyos sa ating secular work sa pamamagitan ng ating nagagalak at nagtitiwalang kasipagan at pagkamalikhain na dinisenyo ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Makakatulong na tanungin kung paano naiiba ang mga tao mula sa mga beavers at hummingbirds at gagamba at langgam. Tumutulong ito na maunawaan kung paano napaparangalan ng tao ang Diyos sa kanilang trabaho. Ang mga nilikhang ito ay napakasisipag at gumagawa ng napakamasalimuot at kahangahangang bagay, kaya dapat lang na may higit pa sa ating trabaho na nagbibigay parangal sa Diyos kaysa sa pagiging malikhain at masipag, maliban na lamang kung handa tayong sabihin na naluluwalhati natin ang Diyos sa ating trabaho sa paraang hindi naiiba sa mga hayop. Mga kinatawan ng Diyos na pinamamahalaan ang mundo para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano ang pagkakaiba? Tingnan mo ang mga unang biblikal na sinabi tungkol sa pagkakalikha ng mundo. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang larawan. Sila'y Kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa ayon sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Ang ating pagkakalikha sa larawan ng Diyos ay direktang nagdala sa atin sa pribilehiyo at tungkuling punuin ang mundo at pamahalaan ito. Sa makatwid, dapat tayong maging abala na unawain at hubugin at idisenyo at gamitin ang nilikha ng Diyos sa paraang nakakatawag pansin sa Kanyang kahalagahan at nakakagising ng pagsamba. Ang maging nasa wangis ng Diyos ay nangangahulugang dapat ay mailarawan natin ang Diyos. Dapat nating i-reflect kung sino talaga Siya. At dapat nating gawin iyan hindi para magmukhang dakila as imagers, kundi para ipakita na Siya ay dakila as creator. Gumagawa ang mga tao ng imahe ng mga kilalang tao para parangalan sila. Ginawa ng Diyos ang mga tao ayon sa Kanyang wangis upang Siya ay makita at ma-enjoy at maparangalan sa kung ano ang ginagawa ng tao. Pagkatapos ay sinabi niya, una sa lahat, na ang ginagawa ng tao ay magtrabaho. Pinupuno at pinamamahalaan niya ang mundo. Ipinapahiwatig nito na bahagi ng ibig sabihin na maging tao ay ang gamitin ang kapangyarihan sa nilikha at bigyan ng mundo ng hugis at kaayusan at disenyo na nagpapakita ng katotohanan at kagandahan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao at gayon din ang Kanyang tungkulin ng pamamahala.
at pinagkalooban siya ng katulad sa Diyos na karapatan at kapasidad para sakupin ang mundo, para gamitin ito at bigyang hugis para sa mabubuting layunin, lalo na para maitanghal ang manlilikha. Ang trabaho ay hindi sumpa, ang kawalang saysay ang sumpa. Kaya kung babalikan mo, bago ang simula ng kasalanan, walang negatibong pakahulugan sa secular work. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 2, ang Diyos mismo ay namahinga mula sa kanyang paggawa ng sangnilikha, na ibig sabihin ay isang mabuti at makadiyos na bagay ang magtrabaho. At ang obra maestra ng dakilang paggawa na iyon ay ang tao, isang nilikha sa sariling larawan ng Diyos na dinisenyo para ipagpatuloy ang trabaho ng pamamahala at paghubog at pagdidisenyo sa sangnilikha. Kaya naman, ang diwa ng trabaho ay creativity. Kung ikaw ang Diyos, ang trabaho mo ay lumikha mula sa wala. Kung hindi ka Diyos, ngunit katulad ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay tao, ang trabaho mo ay kuhanin ang ginawa ng Diyos at hubugin ito at gamitin para ipakita na siya ay dakila. Paano tayo naiiba sa mga beavers? Pero dito pumapasok ang mga beavers. Sinasakop ng isang beaver ang kanyang kapaligiran at humuhubog ng isang dam para sa isang mabuting layunin, isang bahay. Parang na-enjoy niya ang kanyang trabaho. At kahit ang kasipagan at kakayahan ng beaver ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng karunungan ng Diyos. Lahat ng bagay na maningning at maganda, lahat ng nilikha, malaki man o maliit, lahat ng bagay na marunong at kahanga-hanga, ang Panginoong Diyos sa kanila ang lumikha. At ang Diyos ay naluluwalhati sa kanilang lahat. Umugong sa palakpakan pati yaong karagatan, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan ayon sa Awit chapter 98 verse 8 at chapter 19 verse 1. So ano ang pagkakaiba ng isang taong nagtatrabaho at ng isang beaver na nagtatrabaho? O kaya naman ay isang bubuyog o isang ibon o isang langgam? Lahat sila ay masipag na nagtatrabaho. Sinasakop nila ang kanilang kapaligiran at inaayos iyon ng maging kamanghamanghang istruktura para sa mabuting layunin. Ang kaibahan ay ito, ang mga tao ay morally self-conscious at gumagawa sila ng choices tungkol sa kanilang trabaho base sa mga motibo na maaaring nakalulugod sa Diyos o hindi. Walang beaver o bubuyog o ibon o langgam ang consciously ay umaasa sa Diyos. Walang beaver ang nag-iisip tungkol sa kaayusan at kagandahan ng nilikha ng Diyos at pagkatapos ay pipiliin na pagsikapan ng kahusayan dahil ang Diyos ay mahusay. Walang beaver ang pinag-isipan ang kahalagahan at layunin ng Diyos at nagpasya na alang-alang sa Diyos ay gumawa ng isa pang dam para sa isa pang beaver at hindi para sa kanya. Ngunit ang mga tao ay may ganitong kakayahan dahil ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Tayo ay nilikha upang ilarawan ng Diyos sa mga ganitong paraan. Noong tayo ay inatasan ng Diyos para punuin ang mundo, ang bigyang hugis ito at gamitin, hindi niya hinangad na gawin natin ito na parang isang beaver. Ang nais niya ay gawin natin ito bilang mga tao, isang morally self-conscious na tao na responsabling gawin ang kanyang trabaho para sa kaluwalhatian ng kanyang manlilikha. Nang tayo ay atasan ng Diyos para magtrabaho bilang kanyang image bearers, dapat ay maayos na nahukay ang mga kanal, dapat ay hindi tumagas ang ating mga tubo, dapat ay pantay ang sulok ng ating mga cabinet, dapat ay malinis ang mga surgical incision. Dapat ay tama at apiling ang ating pagsusulat. Dapat ay masustansya at nakakagana ang ating mga kinakain dahil ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan at kagandahan at kakayahan. Pero malilinis ang mga pusa, masisipag ang mga langgam, at ang mga gagamba ay nakagagawa ng maayos at magandang gawain. Lahat sila ay dependent sa Diyos. Ibig sabihin, ang kahulugan ng ating trabaho bilang mga tao ay ito. Dapat natin itong gawin ng may intensyonal na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at may pagsusumikap na tularan ang kahusayan ng Diyos at intensyonal na layuning ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagtatrabaho ng mabuti at pagtulog ng mabuti. Kapag ikaw ay nagtrabaho na katulad nito, anuman ang iyong vocation, maaari kang magkaroon ng kapayapaan sa puso sa pagtatapos ng araw. Hindi ito nasayang. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging tamad. Kaya nga, yung mga inaayawan ng creative productivity ay nawawalan ng kagalakan sa pagtatrabahong umaasa sa Diyos, humuhubog sa mundo at sumasalamin sa Diyos. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa,
marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok ayon sa mga ngaral chapter 5 verse 12. Ginawang tuntunin ni Jonathan Edwards na ang personal na kabanalan ay isang pagkukunwari kung pinabayaan naman ang mga secular duties. Inilarawan niya ang kanyang sariling asawa bilang ang tao para ipakita ang kabaligtaran. O talagang kaibuti, sinabi minsan ng taong ito na magtrabaho para sa Diyos sa umaga at sa gabi ay magpahinga na nalalamang siya ay nalulugod. Ang mga karanasan at damdaming espiritual ng taong ito ay hindi nangyari na may pagbaliwala sa mga secular na tungkulin para maglaan ng oras sa pagbabasa at panalangin at iba pang gawain ng devotion. Pero ang makamundong gawain ay ginawa ng may dakilang kasiyahan bilang bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Kapag ginawa ng ganoon, ito'y kasing buti ng panalangin para sa taong ito. Ang tunay na personal na kabanalan ay nagpapalakas sa makabuluhang trabaho ng secular vocations sa halip na pahinain ito. Ang katamaran ay hindi lumalago sa lupa ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya naman, ang mga taong ginugugol ang kanilang buhay sa katamaran o walang kabuluhang paglilibang ay hindi nagiging masaya na katulad ng mga nagtatrabaho. Ang mga retiradong tunay na masaya ay naghahanap ng mga malikhain, nakakatulong at nakapagpaparangal sa Diyos na mga paraan para manatiling active at productive alang-alang sa kabutihan ng tao at kaluwalhatian ng Diyos. Dapat nating tulungan ang isa't isa na makahanap ng trabaho at mapanatili ito. Dapat tayong mag-alala sa mas malaking problema ng unemployment. Ang problemang ito ay hindi pangunahin tungkol sa ekonomiya, kahit ganoon nga ito. Ito ay pangunahin na theological problem. Ang mga tao ay nilikha sa larawan ng Diyos at binigyan ng mga katangian ng manlilikha na kailangan nila para sa pagtatrabahong malikhain, nakatutulong, nagagalak at nakapagtataas sa Diyos. Kaya naman, dinadala ng malawakang katamaran ang pang-aapi ng kasalanan at kawalang saysay. Kaya ang pangalawang paraan para dakilain ng Diyos sa ating secular work ay sa pamamagitan ng nagagalak, nagtitiwala at nakapagtataas sa Diyos na disenyo ng ating pagkamalikhain at kasipagan. Nilikha tayo ng Diyos para magtrabaho upang sa ating pagdepende sa Kanyang kapangyarihan at pagsasaayos sa mundo ayon sa Kanyang kahusayan, tayo ay maging satisfied sa Kanya at Siya ay maparangalan sa atin. At kapag inalala natin na ang lahat nitong pagkamalikhain na nakapagtataas sa Diyos at lahat nitong kagalakan ay posible lamang para sa mga hindi karapat-dapat na makasalanang tulad natin dahil sa kamatayan ni Kristo, ang bawat oras ng pagtatrabaho ay nagiging pagmamalaki sa krus. Ikatlo, dinadakila natin si Kristo sa ating secular work kapag pinatutunayan at pinakikita nito ang kagandahan ng larawan ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang naririnig ng mga tao sa spoken gospel. Walang point para labis na ipahayag ang kahalagahan ng secular work. Hindi ito ang gospel, hindi ito nakapagliligtas. Sa katunayan, kung walang spoken words tungkol kay Hesukristo, ang ating secular work ay hindi makakagising ng kamanghaan para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga tinatawag ng New Testament ang ating trabaho na pagpapakita ng kagandahan ng gospel. Sa pakikipag-usap sa mga alipin, sinabi ni Pablo na sila ay dapat na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagut-sagutin ang mga ito ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas, ayon sa Tito chapter 2 verse 9 to 10. Ang punto rito ay hindi ang i-endorse ang slavery, na hindi direktang pinapahina ni Pablo sa pamamagitan ng pagtawag sa converted na alipin na si Onesimus, na hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid, ayon sa Philemon chapter 16, kundi para ipakita na naipapakita natin ang kagandahan ng katuruan ng Diyos sa paraan ng ating pagtatrabaho. Pag-aalis ng mga batong katitisuran para sa pananampalataya. Mayroon pang isang lugar kung saan ipinakita ni Pablo ang simpleng role ng ating trabaho na may kinalaman sa gospel. Sa unang Thessalonica chapter 4 verse 11 to 12, sinabi niya sa church, "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pagukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba." Ang punto rito ay hindi kung makapagliligtas ang ating trabaho ng sinuman. Ang punto ay ito,
Kung tayo ay mamumuhay at magtatrabaho ng maayos, mawawala ang mga hadlang. Sa makatuwid, ang mabuti at tapat na pagtatrabaho ay hindi ang gospel ng Diyos na nakapagliligtas, ngunit ang isang mandarayang Christian car salesman ay isang dungis sa gospel at naglalagay ng hadlang sa pagkakita ng kagandahan ni Kristo. At ang katamaran ay maaring higit na katitisuran kaysa sa krimen. Ang mga Kristiyano ba ay dapat na makilala sa kanilang mga opisina na matatakbuhan mo kapag may problema ka pero hindi kapag tungkol sa isang komplikadong issue sa trabaho. Hindi kailangan na maging either-or. Ang biblical mandate ay, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, ayon sa Colossus chapter 3 verse 23, at tingnan din sa Efeso chapter 6 verse 7. Kaya ang ikatlong paraan na nadadakila natin ang Diyos sa ating secular work ay sa pagkakaroon ng mataas na antas ng kahusayan at integridad at mabuting pakikitungo na wala tayong nilalagay na hadlang sa gospel at sa halip ay tumatawag ng atensyon sa kasiyasiyang kagandahan ni Kristo. Kapag ipinapakita natin ang kagandahan ng gospel sa ating pagtatrabaho, hindi natin sinasayang ang buhay natin. At kapag inalala natin na ang mismong palamuti, ang ating pagtatrabaho na nakadepende sa Diyos, hinuhubog ng Diyos, nagtataas sa Diyos, ay binayaran para sa atin ng dugo ni Kristo at ang kagandahan na ating pinakikita ay ang gospel ng kamatayan ni Kristo, ang ating kaaya-ayang palamuti ay nagiging pagmamalaki sa krus. Ika-4, dinadakila natin si Kristo sa ating secular work sa pamamagitan ng pagkita ng sapat na pera para hindi tayo umasa sa iba, habang nakatuon sa nagagawang tulong ng ating trabaho kaysa sa financial rewards. Itinalaga na ng Diyos simula sa umpisa na ang trabahong kasiyasya ay magpo-provide para sa ating pangangailangan. Ang Diyos ay nagtrabaho sa pasimula ayon sa Genesis chapter 2 verse 2 at ang mga taong nilikha niya sa kanyang larawan ay magtatrabaho. Bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo, ang trabaho ay walang kabiguan at hindi mawawalang saysay. Buong kagandahan itong makikipag-isa sa masaganang provision ng Diyos para katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. Gagawin nitong kasangkapan ang mundo sa material needs ng tao nang hindi sinisira ang mundo, ayon sa Genesis chapter 1 verse 28. Sa simula, ang bukid na tirahan ng tao ay isang hardin ng bungang kahoy, hindi isang lupa na mahirap bungkalin at taniman. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga, ayon sa Genesis chapter 2 verse 9. Hindi lamang yan, umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan, ayon sa verse 10. Masayang pagtatrabaho bago pumasok ang kasalanan, pagkatapos ay pagpapawis at pagkabalisa. Dito sa paraiso na nagbibigay ng lahat, sinabi ng Diyos sa simula, wala pa ring nagsasaka, ayon sa verse 5. At pagkatapos ay ginawa niya ang tao mula sa lupa, at sa kanyang nilikha, si Adan ay naging isang anak na nagtatrabaho para sa kanyang ama sa pamamahala ng sangnilikha. Ang kahulugan ng pagtatrabaho ay hindi para i-sustain o panatilihin ang buhay. Binigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang sustainer. Ang tao ay malaya hindi mula sa pagtatrabaho, pero sa pagtatrabaho na maging malikhain nang walang pag-aalala sa pagpuprovide ng pagkain at damit. Ang nagbago dahil sa pagpasok ng kasalanan ay hindi ang pangangailangan ng tao para magtrabaho, kundi naging mahirap ang magtrabaho dahil sa kawalang saysay at kabiguan ng fallen creation. Sinabi ng Panginoon kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 17 to 19. Noong pinili ng lalaki at babae na umasa sa kanilang sarili at tanggihan ang paggabay at provision ng Diyos bilang ama, isinailalim sila ng Diyos sa paraang pinili nila, pagdepende sa sarili. Mula ngayon, sinabi niya, kung ikaw ay kakain, ito ay dahil ikaw ay nagpagod at nagpawis. Kaya sila ay napunta mula sa hardin ng masayang pagtatrabaho patungo sa lupa ng balisang pagpapagod. Ang sumpang mayroon tayo ngayon ay hindi ang pangangailangan natin para magtrabaho.
Ang sumpa ay sa ating trabaho, tayo ay nahihirapan sa ating pag-aalala at pagkabigo at kalamidad at kabalisahan. At lahat ng ito ay lalo pang naging mahirap dahil dito sa mismong pagpapagod ay dapat nating panatilihing buhay ang ating mga sarili. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Inako ni Kristo ang sumpa at tayo ay pinalalaya. Ngunit hindi ba't dumating si Kristo para alisin ang sumpa sa kanyang mga anak? Oo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy ayon sa Galatia chapter 3 verse 13. Ngunit ang sumpa ay hindi pa ganap na naaalis. May iba't ibang yugto ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Isang death blow ang binigay ni Kristo sa kasamaan noong siya ay namatay para sa kasalanan at muling nabuhay. Ngunit hindi lahat ng kaaway ay napailalim na sa kanyang paa. Halimbawa, ang kamatayan ay bahagi ng sumpa na atin pa ring nararanasan. Nilupig ni Kristo ang kamatayan para sa kanyang mga anak pero hindi pa ganap sa ngayon. Namamatay pa rin tayo pero ang kamandag ng kamatayan, ang hopelessness of death ay natanggal na dahil ang ating kasalanan ay napatawad na dahil kay Kristo at siya ay muling nabuhay ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 54 to 55. Gayon din naman, dapat pa rin tayong magtrabahong mabuti para ma-provide ang ating pangangailangan. Sinabi ni Kristo, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa Mateo chapter 6 verse 25 at verse 32 to 33. Sinabi pa niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan," ayon sa Mateo chapter 11 verse 28. Sinabi niya, "Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya," ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Sa makatuwid, hindi nais ng Diyos na mabigatan o mahirapan ang kanyang mga anak dahil sa kabiguan at kawalang kabuluhan at kapagalan ng trabaho. Iyan ang sumpa na nais niyang alisin mula sa atin dito sa kasalukuyang panahon. Wala pa rito ang paraiso. Ngunit kung paanong ang kamatayan ay magiging isang realidad hanggang sa katapusan ng panahong ito, tayo ay patuloy ring haharap sa maraming hadlang na kadalasan ay nagpapahirap sa pagtatrabaho. Hindi pa tayo makakabalik sa paraiso at makakapitas ng prutas sa hardin ng iba. Iyan ang pagkakamali na nagawa nila sa Tesalonika. Ang ilan ay nag-resign na sa trabaho at wala nang ginawa dahil naisip nila na malapit nang dumating si Kristo, parating na ang paraiso. Kaya isinulat ni Pablo sa kanila, "Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain." Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba, ayon sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 10 to 12. Ang mga taong may kakayahan namang magtrabaho na mas pinili na mamuhay nang walang ginagawa at kainin ang pinaghirapan ng iba, ay nagre-rebelde laban sa disenyo ng Diyos. Kung kaya naman natin, dapat tayong maghanap buhay para sa ating pangangailangan at huwag umasa sa iba. Paano ngayon madadakila ng mga Kristiyano si Kristo sa pagtatrabaho para matugunan ang sariling pangangailangan? Una, sa kusang pakikiayon sa disenyo ng Diyos para sa panahong ito. Ito ay pagpapakita ng pagsunod na iginagalang ang kanyang otoridad. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-alis ng katitisuran sa mga unbelievers na tinitingnan ang tamad na pagdepende ng mga Kristiyano sa iba, bilang ebidensya na ang ating Diyos ay hindi karapat-dapat sundin. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo, dahil dito igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba, ayon sa unang Thessalonica chapter 4 verse 11 to 12. Pinaparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho dahil pinalilinaw nito ang daan para makita ng mga hindi Kristiyano kung sino talaga si Kristo.
Sinasalungat ng mga Kristiyanong walang layunin at hindi productive ang malikhain, puno ng layunin, makapangyarihan at maawaing Diyos na ating minamahal. Sinasayang nila ang buhay nila. Huwag ang pagkaing nasisira ang iyong pagsikapang kamtan. Pangatlo, dinadakila natin ang Diyos sa ating pagtatrabaho kapag hindi tayo nakafocus sa financial profit kundi sa pakinabang na binibigay ng ating produkto o serbisyo sa lipunan. Ito ay paradoxical. Oo, sinabi ko, dapat tayong kumita ng sapat para matugunan ang ating pangangailangan. Pero hindi iyan ang dapat na pangunahing dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. Ang isa sa mga kapansin-pansing sinabi ni Jesus ay, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, ayon sa Juan chapter 6 verse 27. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Ang pagkaing nasisira ay tumutukoy sa lahat ng ordinaryong pagkain at provision. Kaya kapansin-pansin ito, tila tinutukoy nito ang eksaktong kabaligtaran ng sinasabi ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Nakita natin na hindi ibig sabihin ni Jesus na masama ang kumita para sa iyong pangangailangan. Kung ganon, ibig niyang sabihin na kapag tayo ay nagtatrabaho para sa pagkain na nasisira, dapat ang ating pagtatrabaho ay may kabuluhan, hindi lamang para sa pagkaing iyon, pero para sa mas higit pa rito. Sa makatuwid, huwag kang mag-focus lamang sa material na bagay sa iyong trabaho. Huwag kang magpagal para lamang sa mga bagay na lumilipas na maaari mong mabili sa iyong kinita. Hangarin mong magtrabaho ng hindi nakatuon sa iyong pera pero sa iyong usefulness. Magtrabaho ka na mayroong pagtingin kung paano makapagbibigay ng pakinabang sa mga tao ang iyong ginagawa. Inalis na ni Kristo ang sumpa ng trabaho. Pinalitan niya ang balisang pagpapagal ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Filipos chapter 4 verse 19 at ginising niya sa atin ang isang naiibang passion sa ating trabaho. Sumusunod tayo ng may kagalakan sa pagtawag ni Jesus. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang pagkaing nasisira ay idaragdag sa iyo. Kaya huwag kang magtrabaho para sa pagkaing nasisira. Magtrabaho ka para mahalin ang mga tao at maparangalan ng Diyos. Mag-isip ka ng mga bagong paraang mapagpapala ang iba sa pamamagitan ng iyong trabaho. Huwag mo nang unahing isipin ang pagkita at ang isipin mo ay kung paano makakatulong ang iyong produkto o serbisyo. Gawin mo ang kinakailangan sa trabaho, ngunit manatili kang malaya mula rito. Paano ka gigising sa umaga at pupunta sa trabaho na hindi para sa pagkaing nasisira, na hindi lamang para kumita? Ito talaga ay isang spiritual discovery na makukuha sa pamamagitan ng maraming panalangin at pagnanais. Hindi ito magagawa ng aking pagpapaliwanag, ngunit baka gamitin ng banal na espiritu ang mga salitang ito para matulungan ka. Sinabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 7 verse 30 to 31 na dahil tayo ay nasa panahon ng great urgency, ang mga bumibili ay dapat na bumili na parang walang ari-arian at ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na parabang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito. Sa tingin ko, ito ay isa pang paraan ng pagsasabi na, oo, magtrabaho ka, pero huwag kang magtrabaho para sa pagkaing nasisira. Bumili ka pero kumilos ka na para bang wala kang binili. Gawin mo ang iyong business dealings pero manatili kang malaya mula rito. Hindi ang financial outcome ng mga dealings na ito ang buhay mo. Kunwari, ikaw ay isang financial advisor. Kunwari, ikaw ay isang Christian financial advisor at nakita mong bumagsak ang market. Ang ibig sabihin para sa iyo ng huwag magtrabaho para sa pagkaing nasisira ay ito. Ang tunay na buhay mo ay hindi napahamak, hindi nasira ang iyong kapayapaan at kagalakan. Ang pagnanais mong gawin ang pinakamabuti para sa iyong mga clients ay nananatili kahit napayuhan mo sila na umalis na sa market at gamitin ang kanilang pera sa ibang paraan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ka nagtatrabaho para sa pagkaing nasisira. Ang goal mo ay masiyahan na maparangalan ng Diyos sa paraan ng iyong pagtatrabaho. Sinabi ni Jesus, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin ayon sa Juan chapter 4 verse 32 to verse 34. Wala dapat sa atin na ang pangunahing layunin sa pagtatrabaho ay ang pagkaing nasisira.
Ipaubaya mo yan sa Panginoon. Dapat nating gawing layunin ang masunod ang kalooban niya na nagsugo sa atin. At ang kalooban niya ay ang pahalagahan natin siya ng higit sa lahat at ang makita ito sa buhay natin. Ang sasabihin ng Christian Financial Advisor sa harap ng pabagsak na market ay, ang pangunahing pagkain na gusto ko mula sa trabahong ito ay nariyan pa rin. Ang pinakaninanais ko ay maipasa ang pagsubok sa pananampalataya at magkaroon ng malalim na kapahingahan sa kabutihan at kapangyarihan ni Kristo. Nais kong masiyahan na naitataas ang kanyang pangalan habang nakikita ng iba ang aking pag-uugali at integridad at mabigyan ng luwalhati si Kristo. At para roon ay nagtatrabaho siya para sa pagkaing tatagal sa buhay na walang hanggan. Nagtatrabaho siya, gumigising ng maaga para sa panalangin at pagbubulay-bulay at niyayakap sa kanyang puso si Kristo sa buong araw. Sa seguridad na iyon, iniisip niya ang ikabubuti ng iba at naglilingkod sa kanila. Iyan ay kahanga-hanga, isang buhay na hindi sinayang. Tinawag tayo ni Jesus na maging dayuhan at exile sa mundo. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis sa atin sa mundo, pero sa pamamagitan ng pagbabago sa pinakaugat kung paano natin tingnan ang mundo. At paano tayo magtrabaho rito? Kung nagtatrabaho tayo para lamang kumita, kung nagtatrabaho tayo para sa pagkaing nasisira, sasayangin natin ang buhay natin. Pero kung magtatrabaho tayo na may matamis na katiyakan na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, na namatay si Kristo para mabayaran ng bawat hindi karapat-dapat na biyaya, ang ating pagtatrabaho ay magiging dahil sa pag-ibig at isang pagmamalaki sa krus lamang. Ikalima, dinadakila natin si Kristo sa ating secular work sa pamamagitan ng pagkita ng pera nang may pagnanais na gamitin ito upang gawing nagagalak ang ibang tao sa Diyos. Lahat ng sinabi ko sa chapter 7 ay ipinapalagay na mayroon tayong perang gagamitin sa isang radikal na paraan para ipakita na si Kristo at hindi ang pera ang ating kayamanan. Pero hindi namumunga ang mga puno ng pera, pinagtatrabahuhan natin ito. Nagbibigay tayo ng serbisyo o gumagawa ng ilang produkto na babayaran ng iba. So ang punto ko rito ay, habang nagtatrabaho tayo, dapat nating pag-isipan kung paano nating gagamitin ang sobrang pera para gawing nagagalak sa Diyos ang iba. Siyempre, dapat nating gamitin ang lahat ng pera natin para gawing nagagalak sa Diyos ang iba dahil ito ang naisin ng ating buong buhay. Ngunit ang punto rito ay ito. Ang ating secular work ay maaaring maging isang dakilat na kapagtataas sa Diyos na pagpapala sa mundo kung gagamitin natin ang ating kinita na hindi natin kailangan para sa ating sarili at higit na kaunti ang ating pangangailangan kaysa sa ating iniisip at tutugunan ang pangangailangan ng iba sa pangalan ni Jesus. Tinutulungan ng mga may kakayahan ang mga walang kakayahan. Malinaw na sinabi sa atin ng Diyos na dapat tayong magtrabaho para sa pangangailangan ng mga taong hindi kayang masuportahan ang kanilang sariling pangangailangan. Totoong lahat ay dapat na magtrabaho kung kaya naman niya at sa pangkalahatan, makukuha mo ang iyong pangangailangan kung magtatrabaho ka. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ayon sa Kawikaan chapter 12 verse 11. Pero hindi tiyak ang general rule na ito. Maaaring dumanas ng tagtuyot ang iyong bukirin, maaaring nakawin ang iyong kinita, maaaring wakasan ng disability ang iyong kakayahang kumita. Lahat ng iyan ay bahagi ng sumpang dinala ng kasalanan sa mundo, ngunit niloob ng Diyos sa kanyang kaawaan na masuportahan ng pagtatrabaho ng mga taong may kakayahan ang pangangailangan ng mga walang kakayahan, lalo na sa mahihirap na pagkakataon. 3 talata ang malinaw na naglalarawan nito. Sa unang Timoteo chapter 5 verse 8, kinausap ni Pablo ang mga anak at apo tungkol sa mga matatandang biyuda. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Sa Gawa chapter 20 verse 35, tinukoy ni Pablo ang kanyang sariling pagtatrabaho at sinabi na, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkatapos sa Efeso chapter 4 verse 28, hindi lamang basta sinabi ni Pablo, huwag kang magnakaw, magtrabaho ka. Ang sinabi niya ay, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan.
Maari kang magnakaw para magkaroon, o maari kang magtrabaho para magkaroon, o maari kang magtrabaho para magkaroon at sa gayon ay makapagbigay. Kapag ang ikatlong option ay nagmula sa kagalakan sa kabutihan ng Diyos, ipinapakita nito ang kadakilaan ng Diyos sa mundo. Ika-6, dinadakila natin si Kristo sa ating secular work sa pamamagitan ng pagtrato sa web of relationships na nililikha nito bilang isang regalo ng Diyos na dapat mahalin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng gospel at pagtulong sa mga praktikal na paraan. Hinuli ko ito hindi dahil ito ay least important, kundi dahil ang ilan na inuuna ito ay wala ng iba pang sinasabi tungkol sa kahalagahan ng secular work. Nagawa ko na mismo ang ganitong pagkakamali. Sa labis na kahalagahan ng personal evangelism, ay nagiging madali ng isipin na ito lamang ang natatanging mahalaga sa buhay. Ngunit nakita natin na binibigyang diin ng Bible ang pagpapalamuti sa gospel, hindi lamang basta pagpapahayag nito. Ngunit ngayon ay nais kong sabihin na ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo ay bahagi kung bakit ka inilagay ng Diyos sa iyong trabaho. Hinabi ka niya sa tela ng buhay ng ibang tao para masabi mo sa kanila ang gospel. Kung wala ito, ang lahat ng ginagawa natin para maipakita ang kagandahan ng gospel ay magkukulang ng sangkap para gawin itong nakapagbibigay buhay. Kasama sa pagkatawag sa Kristiyano, ang gawing bukal ng buhay ang kanyang bibig. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ayon sa Kawikaan chapter 10 verse 11. Ang koneksyon sa buhay na walang hanggan ay pananampalataya kay Hesukristo. Hindi makapagliligtas kahit kanino ang magandang pagtingin sa iyo bilang isang mabuting empleyado. Dapat malaman ng mga tao ang gospel na siyang kapangyarihan ng Diyos para sa buhay na walang hanggan ayon sa Roma chapter 1 verse 6. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo ayon sa Roma chapter 10 verse 17. Ang early church ay isang gospeling band of people. Ipinahayag nila ang gospel noong ang mga mananampalataya ay pinaalis sa Jerusalem dahil sa pag-uusig matapos ang martyrdom ni Esteban. Ipinangaral nila ang salita. Literal na ipinangaral ang salita saan man sila magpunta, ayon sa Gawa, chapter 8, verse 4. Ang gospel ang kanilang bukang bibig sa lahat ng kanilang relasyon. Ang pagkakakilanlan nila sa kanilang sarili ay tagapahayag o proclaimers. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan ayon sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Masagana silang tumanggap, masagana silang nagbigay. Sila ay naantig sa mga salita ni Jesus patungkol sa kahalagahan ng buhay ng isang tao. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ayon sa Marcos chapter 8 verse 36 to 37. Naramdaman nila ang bigat ng sinabi ni C.S. Lewis pagkalipas ng 20 siglo noong kanyang pag-isipan ang relasyon sa pagitan ng pagdadala ng isang kaluluwa kay Kristo at ng kahalagahan ng kanyang sariling vocation bilang isang Oxford Scholar of English Literature. Mas hindi siseryosohin ng isang Kristiyano ang literature kaysa sa isang edukadong pagano. Ang unbeliever ay mahilig na gawing isang uri ng relihiyon ang kanyang magagandang karanasan at karaniwan na ninanais niya na mapanatili ang kanyang superiority sa maraming tao na nagbabasa ng libro para lamang maglibang. Ngunit nalalaman ng Kristiyano mula sa pasimula na ang kaligtasan ng isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa production o preservation ng lahat ng epics at tragedies sa mundo. At tungkol naman sa superiority, alam niya na ang mga karaniwang tao ay malamang na kinabibilangan ng mga nakatataas dahil sa kanila kabilang ang karamihan sa mga mahihirap. Ang punto rito ay hindi para umalis si Lewis sa kanyang trabaho at maging full-time evangelist at hindi rin naman para gawin mo ito. Ang punto ay nakita niya ang kahulugan ng kanyang trabaho sa tamang perspektibo at nalaman niya na higit sa isang bagay ang nagbigay rito ng kahalagahan. Sa bawat isa sa 5 paraan na binanggit natin, idaragdag ni Lewis na ang kanyang vocation ay lumikha ng web of relationships kung saan maaari niyang ipahayag ang gospel. Noong minsan na siya ay pinuna na masyadong pinapasimple ang gospel, tumugon siya sa kanyang kritiko.
Siya ay mas makakatulong kung nagpayo siya ng panlunas kasama ang pagsasabi ng maraming karamdaman. Paano niya ginagawa ang ganitong trabaho? Anong paraan at sa anong katagumpayan ang ginagamit niya kapag sinusubukan niyang i-convert ang malaking grupo ng mga may tindahan, abogado, realtors, embalsamador, pulis at artisans na nakapalibot sa kanyang sariling bayan? Marahil isa pang bagay ang dapat banggitin tungkol sa mga relasyon na nabuo kung saan tayo nakatira at nagtatrabaho. Para sa karamihan sa inyo, ang pagkilos para sa missions at mga kawang gawa ay hindi mangangailangan na iwan ang inyong trabaho, kundi sa inyong pagtatrabaho sa ibang bahagi ng mundo na mas nangangailangan at hindi masyadong naaabot ng gospel. Dapat na itanong ng mga Kristiyano, hindi lamang kung ano ang kanilang vocation, pero kung saan ito dapat maisapamuhay. Hindi natin dapat isipin na sa Amerika kailangang gawin ng mga teachers at carpenters at computer programmers at managers at CPAs at doctors at pilots ang kanilang trabaho. Ang ganyang vocation ay mas mabuting magamit sa isang bansa na mahirap pasukin o sa isang lugar kung saan ang kahirapan ay nagiging dahilan para maging mahirap ang access sa gospel. Sa ganitong paraan, ang web of relationships na nililikha ng ating trabaho ay hindi lamang strategic, kundi intentional. Conclusion. Bilang conclusion, ang secular work ay hindi isang pagsasayang kapag ating dinadakila si Kristo sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho. Ang kalooban ng Diyos sa panahong ito ay ang mangalat ang kanyang mga anak bilang asin at ilaw sa lahat ng legitimate vocations. Ang layunin niya ay makilala siya dahil ang makilala siya ay buhay at kagalakan. Hindi niya tayo tinawag na umalis sa mundo. Hindi niya tinanggal ang pangangailangan para magtrabaho. Hindi niya sinira ang lipunan at kultura. Sa pamamagitan ng kanyang nangalat na mga anak, pinalalaganap niya ang isang passion para sa kanyang supremacy sa lahat ng bagay para sa kagalakan ng lahat ng mga tao. Kung magtatrabaho ka na katulad ng mundo, sasayangin mo ang buhay mo kahit gaano ka pa maging kayaman. Ngunit kung ang trabaho mo ay lumilikha ng mga relationships na magbibigay daan sa kaligtasan ng mga tao at nagiging palamuti sa gospel ng kaluwalhatian ni Kristo, ang iyong kasiyahan ay mananatili na walang hanggan at ang Diyos ay mapaparangalan sa iyong kagalakan.